Dominant Protector. Credit to the author. 1951-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, si Terence ay isang tao na maaaring kumbansihin sa pamamagitan ng katwiran, ngunit hindi natatakot sa pamamagitan ng puwersa. Hindi niya kayang makita si Jenny na umiiyak sa lupa. He'd classified her as a suspect before, and so he don't want to have much contact with her, pero ngayon parang may kakaiba. Ang Jenny na ito ay tila walang anumang pakana. Sa kabaligtaran, parang may kulang na string sa utak niya. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Tingnan ko kung kumusta ang ulo mo. Yumuko si Terence at maingat na inilayo ang kanyang kamay para lamang makakita ng malaking bukol sa likod ng kanyang ulo. Buti na lang bata pa ang babaeng ito. Kung mas matanda siya, may brain hemorrhage siya. Woo! Masakit. Ang mukha ni Jenny ay parang pear blossom sa ulan. Ito ay bilang kahabag-habag hanggat maaari. Sa sandaling ito, marami sa kanyang mga kaklase ang nakatingin. Lahat kasi, curious kung bakit may babaeng nakaupo sa lupa at umiiyak. Ang ilan sa mga estudyanteng hindi alam kung ano ang nangyayari ay nagsimulang gumawa ng mga ligaw na hula habang pinagalitan nila si Terence. Nakikita mo ba iyon? Siguradong niloko siya ng lalaking ito at nalaman ng kanyang kasintahan. Tingnan mo kung gaano kaawa-awa ang kanyang kasintahan. Napakahaba talaga ng mga mata ng lalaking ito na umabot sa talampakan ng kanyang sapatos. Napakagandang kasintahan, dapat niya itong pahalagahan at sambahin. Tingnan mo kung paano niya ito pinaiyak ng napakalungkot. Galit na sabi ng isa pang batang lalaki. Malayo si Terence, ngunit isa pa rin siyang earth class. Ang kanyang mga mata at tenga ay hindi maaaring magkaroon ng isang normal na tao, at narinig niya ang lahat ng sinabi ng dalawa. Kailangang aminin ng isa na medyo kagandahan si Jenny. Ang bilugan niyang mukha at malalaking mata ay nagmistulang porcelain doll. Ang kanyang kagandahan ay hindi katulad ng klasikal na kagandahan ni Miss, ni ang dalisay at bastos na kagandahan ni Yasi. Nakaramdam siya ng kaunting loli. Lalo na ngayon, kapag siya ay umiiyak ng kaawa-awa, ito ay nagpidama ng mga tao na mas nakikiramay. Kaya ang mga komento ay halos isang panig kay Jenny, at si Terence ay naging walang pusong kontrabida. Bagamat walang pakialam si Terence sa mga bagay na ito, mahirap pa rin para sa Miss na marinig ang lahat ng kalokohang ito. Kailangang tapusin ito ni Terence ng mabilis. Inabot niya at hinawakan ang malaking bukol sa ulo ni Jenny, mabilis na pinaikot ang sining ng Dragon Mastery at pinagaling ang kanyang bukol. Sige, tumayo ka na at umalis na tayo. Sabi ni Terence matapos pagalingin si Jenny. Hindi na masakit. Hinawakan ni Jenny ang likod ng kanyang ulo at napagtantong wala na ang malaking bukol ng kalamnan. Nagtataka at natutuwa siyang tumingin kay Terence. Wow, ang galing mo. Paano mo nagawa? Pwede mo ba akong turuan? Kumunot ang noo ni Terence, napagtanto na medyo naging walang ingat siya sa kanyang pagmamadali upang iligtas ang isang bagong kapitbahay na kakakilala pa lang niya, at ang kapitbahay ay isang mausisa, gustong malaman ang mga bagay-bagay. Mamaya na natin pag-usapan. Punta ka na sa classroom, may mga nanunood. Sabi ni Terence. Oh, sige. Tinapik ni Jenny ang alikabok sa kanyang pantalon at sinundan si Terence. Anong nangyayari? Nataranta ang mga tao nang makita nila ang umiiyak na si Jenny na biglang ngumiti at sumunod kay Terence na parang walang nangyari. Alam ko, may hindi makatwirang kahilingan ang babaeng yun sa boyfriend niya. Nang hindi pumayag ang boyfriend niya, umiyak siya. Nang pumayag ang boyfriend niya, ngumiti siya. Sabi ng isa sa mga nanunood. Arg! Baka gusto niyang bumili ng pampaganda o damit, pero hindi siya pinayagan ng boyfriend niya na bilhin iyon, kaya umarte siya at binalik ang sinabi niya. Tumango ang isa pang nanunood at sinabi. Napaka-posible. Isa pang tao ang sumigaw. Gayunpaman, anuman ang mangyari, dahil umalis na ang taong sangkot, naghiwa-hiwalay din ang iba sa kanila. Oras na ng klase ngayon. Masarap panoorin ang saya, ngunit hindi sulit kung maantala nila ang klase. Terence, ilang taon ka na? Ilang buwan ka nang ipinanganak? Bakit napakalakas mo? Tanong ni Jenny.
Hindi ko alam, sabi ni Terence, na nagsasabi ng totoo. Paano niya malalaman kapag siya ay ipinanganak? Ano ang alam ng mga ulila? Paano ito posible? Nagsisinungaling ka. Sabi ni Jenny. Hindi ako nagsisinungaling. Ulila ako. Ayaw ni Terence na umiyak siya ulit, kaya sumagot siya. Nagulat si Jenny. Hindi niya inaasahan na ganoon ang isasagot ni Terence. Natahimik siya sandali bago sinabing, pasensya na, hindi ko alam. Dahil mas matanda ka sa akin, Terence na lang ang itatawag ko sa iyo. Wala lang. Sanay na ako. Magkaklase tayo, mahinang sabi ni Terence, ano kaya ang iisipin ng mga tao kapag nakita nilang tinatawag mo akong kuya? Bakit may pakialam ka sa iba? Tanong ni Jenny. Bakit? Kumurap si Terence, hindi alam kung paano siya sasagutin. Oo, bakit? Tanong ni Jenny. Wala lang. Gawin mo ang gusto mo. Umiling si Terence. Parang kulang ang katalinuhan nitong Jenny. Nawala ba siya sa kanyang isip mula sa pagkahulog? Oh, okay. Masayang tumango si Jenny at sinabing, mula ngayon, ikaw na ang kapatid kong Terence, kailangan mong ituro sa akin ang mahiwagang nakakagaling na kung fu na iyon. Iyon. Hindi mo ito matututuhan. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Bakit hindi ko ito matutunan? Nagulat si Jenny. Dahil hindi alam ni Terence kung paano magpapatuloy, bakit ang dami mong bakit? Bakit hindi ka pumunta at tingnan ang 100,000 bakit? Ano ang 100,000 bakit? Tanong ni Jenny. Natalo mo ako, paano ka naging ganito katanda? Hindi nakaimik si Terence. Upang manirahan kasama ang aking nakababatang kapatid. Seryosong sabi ni Jenny. Tinuro ni Terence ang classroom. Nandito na tayo. Ito ang lugar. Ito ang departamento ng parmasya. Salamat, maaari ba akong pumunta at bumalik sa paaralan kasama si Terence bro araw-araw? Masayang tanong ni Jenny. Mamaya na natin pag-usapan. Gusto ni Terence na paalisan ang babaeng ito, bakit napakadaldal niya? Bakit hindi ko nakita kanina? Kung alam niya lang na magulo ito, tatanggihan niya ito nang hilingin nitong sumakay sa parehong kotse niya sa umaga. Pumasok si Terence sa silid-aralan at nakita niya na ang mga upuan ay kapareho ng dati. Si Melissa ay nasa kanyang upuan pa rin, at si Terence ay lumapit upang umupo sa tabi niya. Si Jenny, sa kabilang banda, ay sumunod kay Terence sa kanyang tabi, ngunit ang kanyang hitsura ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa kanyang mga kaklase. Si Melissa din ang pinakamagandang babae sa paaralan, ngunit taken na siya, kaya wala nang iniisip ang mga lalaki tungkol sa kanya. 1952. Gayunpaman, iba si Jenny. Ang hitsura ng isang magandang babae ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming mga bachelor. Maging ang right coiling tiger ay ilang sulyap pa sa kanya. Gayunpaman, si Jenny ay tila sumama kay Terence. Kung hindi, hindi siya tatayo sa tabi ng upuan ni Terence. Ano pa bang gusto mo? Kumunat ang noo ni Terence at itinaas ang ulo para magtanong. Saan ako uupo? Tanong ni Jenny. Umupo ka na lang kahit saan, di ba napakaraming bakanting upuan dito? Tinuro ni Terence ang mga bakanting upuan. Pwede ba akong maupo sa tabi mo, Terence bro? Nakaawang tumingin si Jenny kay Terence. Walang space sa tabi ko, sa aisle ka uupo. Agad na tinanggihan ni Terence ang kanyang kahilingan, kailangan niyang umalis sa klase kung papayag siya, at kailangan niyang gugulin ang lahat ng oras niya sa pagtatanong. Kung hahayaan mong umupo sa loob ang nakatatandang kapatid na ito at umupo ka sa gitna, pwede naman akong maupo sa tabi mo, di ba? Hindi mali ang lohikal na pag-iisip ni Jenny. Hindi, pagtanggi ni Terence nang hindi naghihintay ng tugon ni Melissa. Magsasalita pa sana si Jenny, ngunit pumasok si Boss Bale sa silid-aralan na may hawak na textbook sa ilalim ng kanyang braso. Walang choice si Jenny kundi humanap ng upuan at umupo, nakaramdam ng kaunting panlulumo. Kakaibang tumingin si Melissa kay Jenny, at pagkatapos ay tumingin kay Terence. Gusto niyang magtanong, ngunit natatakot siyang isipin ni Terence na siya ay isang abala, kaya nagpigil siya. Oh! Nandito na si estudyante Jenny. Nakita ni Boss Bale si Jenny sa sandaling pumasok siya sa silid-aralan.
Tumango siya sa kanya at sinabing, "Let me introduce her to everyone." Siya si Jenny, ang pangalawang babae sa aming pharmacy major. Na-hold up siya sa mga bagay kanina, kaya ngayon lang siya pumasok sa school. May nangyari kanina. Natatakot ako na iniiwasan niya ang pagsasanay sa militar. Ilan sa mga estudyante sa silid-aralan ay hindi maiwasang mag-isip ng ganito. Gayunpaman, nang maisip nila si Jenny, isang mahinang kagandahan, hinayaan na lang nila itong makatakas. Ito ay hindi malaking bagay. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagpapakilala ni Boss Bai, ang klase ay nagpalakpakan. Halatang sinasalubong ng mga lalaki ang pagdating ni Jenny. Sige, tapos na akong magpakilala ng mga bagong estudyante. Maghanda na tayo para sa klase. Kumatok si Boss Bale sa podium at sinabing, medyo espesyal ang major namin. Karaniwang walang professional courses ang ibang major sa first year nila, pero iba ang major namin. May mga professional courses kami mula unang taon, and it takes up a large proportion. Of course, I'm basically the only lecturer for all the specialized courses. Hindi masyadong nagulat ang lahat nang marinig ang mga salita ni Boss Bai, dahil pagkatapos ng pagsasanay sa militar, ibinigay ni Wilfred ang schedule ng klase, at alam ng lahat ang schedule ng klase para sa unang semestre ng freshman year. First class ngayon ni Boss Bale kaya hindi na siya dumiretso sa actual class. Sa halip, sinabi niya kung ano ang kailangang matutunan ng Faculty of Medicine, kung ano ang dapat nilang master, at kung ano ang kanilang makamit pagkatapos ng graduation. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, marami sa mga pangunahing tauhan ng R&D ng malalaking pabrika ng parmasyutiko ang aktwal na nagtapos sa Boss Bai. Dahil dito ang lahat ng naruroon ay nakadama ng malalim na paggalang kay Boss Bai. Hindi katakataka na ang mga matatanda sa kanilang mga pamilya ay gustong mag-apply para sa lugar na ito. Ang lahat ng mga estudyanteng naruroon, maliban sa mga interesado sa mga halamang gamot, ay mula sa mga pamilyang may kaugnayan sa medisina. Ang kanilang mga pamilya ay nagmamay-ari ng mga pabrika ng parmasyutiko at mga kumpanya ng parmasyutiko, nakikibahagi sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga produktong pangkalusugan, o nagbukas ng mga ospital ng Avalon Ian Medicine. Kaya naman, ipinadala nila rito ang mga anak ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan upang matuto ng ilang tunay na kakayahan at tumulong sa negosyo ng kanilang pamilya pagbalik nila. Terence. That Jenny. Hindi napigilan ni Melissa na tanungin si Terence sa oras ng break. Kapitbahay ko siya. Pinilit niyang dalhin ko siya sa silid-aralan ngayong umaga. Sa tingin ko may mali sa kanyang IQ, mapait na ngumiti si Terence. Medyo pipi siya. Kaya magkapitbahay tayo. Sumakit ang puso ni Melissa, at may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, at hindi niya ito naramdaman noon. Magsasalita pa sana si Terence nang makita niya si Jenny na naglalakad. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, ano ang gusto mo ngayon? Terence bro, saan ang washroom? Ako. Gusto kong pumunta. Namula si Jenny. Hindi ka ba marunong lumabas at hanapin ito? Nagdilim ang mukha ni Terence. Bakit ang Jenny na ito ay mukhang wala siyang masyadong alam sa mundo? Kung titingnan ang kakayahan niyang bumili ng bilya, hindi naman siya ang young miss ng ilang malaking pamilya, di ba? Siya pa naman yung tipong ihahain. Ako. Natatakot akong mawala. Sabi ni Jenny, medyo nahihiya. Sasamahan kita. Gusto ko ring sumama. Sabi ni Melissa habang tumatayo. May kidlat ng pagkabigo sa mga mata ni Jenny, ngunit nawala ito ng mabilis gaya ng pagdating nito. Tumango siya kay Melissa. Oo, salamat, ate. Wala lang, nasa daan lang. Kasabay nito, dinala ni Melissa si Jenny sa banyo. Gusto rin ni Melissa na makilala ang bagong babae, sila lang ang dalawang babae sa klase, kung tutuusin, at mas magiging comfortable kung may kasama silang babae kapag may mga kaganapan sa hinaharap, at may iligtas sila nito sa kahihiyan sa pagpapalit ng damit sa panahon ng pagsasanay sa militar. Nagpunta sina Melissa at Jenny sa banyo, ngunit lumapit si Wilfred. Kuya Terence, anong meron sa Jenny na ito? Don't tell me na hipag mo rin siya. Wala lang. I met her on my way to school. Medicine major din siya kaya dinala ko siya dito.
Hindi binanggit ni Terence na kapitbahay siya ni Jenny, masyadong maraming tao sa paligid. Paano kung pumunta silang lahat sa bahay niya? Mahirap ipaliwanag kung kailan nasa bahay ang Miss at Yasi. Kaya nagpa siya si Terence na kausapin siya ng pribado. Hindi pwede, napakaswerte niya. Naiinggit si Harper, bakit hindi ko ito mahawakin? Ako lang ang single ngayon. Ang Old Bale at Jimboy ay may kanya-kanyang layunin ngayon. Jimboy. Natigilan si Terence at tumingin kay Xandro. Alam niya na hinahabol siya ni Wilfred, ngunit hindi niya alam kung bakit may target si Xandro. Si Leroy iyon, hehe. Sabi ni Jimboy sa kanyang malaking tiyan. Tumingin si Terence kay Jimboy at inisip ang maliit na anyo ni Leroy. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Ang dalawa sa kanila ay ganap na kaibahan. By the way, Wilfred, kumusta ang paghahanda para sa freshman's party? Tanong ni Terence. Wala namang problema. Nakausap ko na ang mga kaklase ko kahapon. Kakanta ang klase namin ng duet at ako ang magiging lead singer. Walang klase ngayong hapon, kaya magsisimula na tayong mag-practice. Sabi ni Wilfred. 1953. Mabuti iyon. Dahil pumayag kang makipagkompetensya kay Danica, kailangan mong ipakita ang iyong tunay na kakayahan. Kapag natalo ka, hindi ka makakasagot sa himayo. Nag-aalala pa rin si Terence sa kanya, ngunit wala siyang maitutulong sa pagganap. Alam ko, huwag kang mag-alala. Ang Danica na iyon ay halatang walang mga artistic cell sa kanya. Confident pa rin ako na kaya ko siyang talunin. May kumpiyansa na sabi ni Wilfred. Ngunit huwag maliitin ang kalaban. Medyo makasalanan ang batang iyon. Sabi ni Terence. Masasabi niya sa insidente sa kantin na si Danica ay isang tusong tao. Hindi nagtagal, bumalik sina Melissa at Jenny mula sa banyo. Tila mas pamilyar ang dalawa sa isa't isa, ngunit hindi niyaya ni Melissa si Jenny na maupo sa kanya para sa ilang kadahilanan. Marahil ay ayaw niyang masira ang kapayapaan at katahimikan na mayroon sila ni Terence sa klase. Nakasanayan na ni Melissa na umupo sa tabi ni Terence, ito ay isang napakaligtas at matatag na pakiramdam, na para bang ito ay kung paano ito dapat. Kaya naman, ayaw ni Melissa na may madamay pa at sumire sa kapayapaang ito na maaaring tumagal magpakailanman. Narinig niya na si Polong ay may D. sa medisina sa Donghai Industry University, at narito siya upang lumikha ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Polong. Sa sandaling lumitaw si Polong, masisira ang kapayapaan. Tanghali noon, at pinadalhan ni Terence ng text si Miss, na sinasabi sa kanya na babalik siya sa Starfield upang makita si Jelay at suriin ang sining at chi ng kanyang practitioner, inihambing ito sa chi sa ulo ni Lola Sullivan. Sumangayon si Miss nang walang pag-aalinlangan, ngunit binigyan niya si Terence ng isang mahirap na gawain. Kinailangan niyang bumalik sa villa at dalhin ang kanyang mga damit na panloob mula sa ikalawang palapag. Bagamat may mga ibinebentang undergarment dito, may mga undergarments naman na nakasanayan na ng mga dalaga na suotin at ayaw nilang palitan. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Naalala niya na hindi man lang siya pinaakyat ni Miss noong una silang dumating, pero ngayon. Hinayaan pa niya itong kunin ang kanyang underwear. Pero kailan pa naging matapang si Miss? Hindi ba't palagi siyang reserbadong tao? Naguguluhan pa rin si Terence, ngunit malapit nang sumabog si Cheryl. Yasi, sinong nagsabi sa iyo na i-post ito? Oh, Cheryl sis, hindi mo ba sinabi na hindi ka masanay sa mga bagong set ng undergarments at pajama? Gusto mong makuha ang lahat ng Starfield. Nakita kong pabalik si Shield bro, kaya hiniling ko sa kanya na kunin ito para sa akin. Sabi ni Yasi. Hindi niya kailangan kunin. Paano kung makita niya ang nasa loob ng cabinet? Pinandilatan ni Cheryl si Yasi, na sana ay mapatay niya ito sa isang sipa. Nasa cabinet. Ano yun? Nagulat si Yasi. Ikaw mismo ang bumili. Hindi mo alam kung ano iyon. Ibig mong sabihin. Biglang naalala ni Yasi na may isang kahon sa aparador na may ilang produktong imitasyon ng babae. Binili niya ito online dahil sa curiosity, ngunit pagkatapos na malaman na maaari itong makapinsala sa kanyang hymen, hindi siya nang ahas na subukan ito. Pinag-aralan niya ito saglit bago itinapon sa aparador.
Hindi na niya ito naalala pagkatapos noon, ngunit hindi naalala ni Cheryl. Anong? Bilasan mo at magpadala sa kanya ng text message para pigilan siya sa pagkuha nito. Galit na galit si Cheryl. Pero, kung i-text natin siya ngayon, hindi ba mas magiging obvious ang mga bagay-bagay? Paano kung lalo pang curious si Cheryl bro? Sagot ni Yasi. Ikaw. Naisip ito ni Cheryl. Ganyan talaga. Kung nagpadala siya ng text para pigilan si Terence sa pagkuha ng damit na panloob, si Terence ay magiging lubhang kaoy na hinala. Susuriin niya itong mabuti at mas magiging seryoso ang sitwasyon. Mukhang pareho silang lectures ni Yasi at sadyang itinago ito sa kanya. Malungkot na napabuntong hininga si Cheryl sa naisip. Ay, ayos lang, napaliwanag ko na ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ko ikakaladkad si Cheryl sa akin pababa. Sabi ni Yasi sabay tapik sa dibdib. Wala itong kinalaman sa akin noong una. Sigaw ni Cheryl. Pero Cheryl sis, pinag-aralan mo na rin at hindi ka tumutol noong binili ko ito. Sagot ni Yasi. Kung gayon paano mo ipapaliwanag ito? Ayaw ng pag-isipan pa ni Cheryl ang issue. Sabi ko nga, gusto kong gawin sa Shield bro, pero hindi ko alam kung paano gawin, kaya bumili ako ng isa para pag-aralan at maintindihan ang structure nito, baka sakaling may magkamali kapag ginawa natin. Sagot ni Yasi. Sa gusto mo. Hindi nakaimik si Cheryl. Si Yasi ay palaging ganito katigas. Siya ang pinakaangkop na tao para ipaliwanag. Bumalik si Terence sa dormitoryo bago siya umalis. Nasa kanyang bag pa rin ang kahon ng US dollars na nakuha niya sa drug dealer. Binabalak ni Terence na ibigay ang perang ito kay Akira. Bagamat ang matabang Lei ay maaaring magbigay kay Akira ng kaunting suporta sa pagtatayo ng orphanage at talikuran ang mga gastos sa konstruksyon at material, ang mga bata sa orphanage ay nangangailangan pa rin ng pera upang mabuhay. Hindi maibigay ni Fatty Boy ang perang ito nang walang katapusan. Pagkatapos ng lahat, ang pagbuo ng kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins ay nangangailangan ng maraming pera. Pagkatapos kunin ang pera, tinawagan ni Terence si Jelay. Nagulat at natuwa si Jelay nang matanggap ang tawag ni Terence. Mahusay na magnanakaw, bakit mo ako tinatawag? Akala ko nakalimutan mo na ako. Ang saloobin ni Jelay kay Terence ay unti-unting nagbabago, mula sa unang magandang impresyon na mayroon siya sa kanya hanggang sa bahagyang pagkagusto sa kanya. Pagkatapos lamang ng pulong ng maharlikang bahay na pagtanto ni Jelay kung gaano kalakas si Terence. Noong una, hindi sigurado si Jelay kung gusto ba niya si Terence o sambahin, ngunit ang pagpayag ni Amara na ihagis ang sarili sa kanya ay nakaantig sa kanyang mapagkompetensyang espiritu. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong tulad nito muli kung hindi niya aagawin ang gayong mabuting lalaki. Nitong mga nakaraang araw, nabalitaan ni Jelay na ililipat si Amara sa lungsod ng Donghai, at lalo siyang nag-aalala. Isinusumpa niya si Amara dahil sa pagiging walang hiya kagagaling lang ng asawa ni Terence sa lambak upang magsanay, at nagmamadali na siyang makuha ang kanyang posisyon. Hindi niya kayang hayaan siyang makakuha ng paraan. Siya ay manliligaw ni Terence, kung tutuusin mas madaling maging manliligaw ni Terence kaysa sa isang tagalabas tulad ni Amara, hindi ba? Minsan, ang mga bagay ay napaka-weird. Jelay ay nawala mula sa pagiging medyo naantig kay Terence, at bigla-bigla, siya ay ganap na nasakop ang kanyang puso. Ang ganitong uri ng kakaibang kababalaghan ay masasabing isang banayad na impluensya, at nang huminahon si Jelay, maging siya mismo ay hindi ito kapanipaniwala. Na-inlove ba siya kay Terence nang ganun lang? Kailan ito nangyari? Nang hilingin ko sa kanya na tulungan akong harapin ang mga kalaban ko sa negosyo. At kapag sinabihan niya itong magpanggap na boyfriend niya para lokohin si Chester. O noong gusto niyang makilala niya ang kanyang lolo bilang boyfriend niya. 1954. O sa panahon ng Noble House meeting, nang ipakita ni Terence ang kanyang kapangyarihan. Hindi matindaan ni Jelay kung kailan ito nagsimula, ngunit sigurado siya na na-inlove siya kay Terence. Hindi siya maiinip kapag nabalitaan niyang pupunta si Amara sa lungsod ng Donghai. At kaya, nagpa siya si Jelay na kausapin si Chester tungkol dito, at sabay silang pupunta sa Donghai. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Terence bago pa man hinanap ni Jelay si Chester. Nandoon ka pa rin sa dati mong tirahan, di ba? Hahanapin kita saglit.
Sabi ni Terence. Hinanap mo ako. Di ba nasa Donghai City ka? Natigilan si Jelay. Oo, nasa Donghai ako, pero babalik ako sa Starfield mamaya. May kailangan akong kausapin sa iyo. Sabi ni Terence. Sige, see you later. Pinigilan ni Jelay ang saya sa kanyang puso at ibinaba ang tawag. Alam ni Jelay na hindi lang siya gustong makita ni Terence dahil nami-miss siya nito, ngunit masaya pa rin siyang makita siyang muli. Ayaw na ni Terence na mag-aksaya pa ng oras, dumiretso siya sa highway. Marami siyang dapat gawin sa Starfield sa pagkakataong ito, kailangan niyang tingnan ang chi ni Jelay, maghatid ng pera kay Akira, bisitahin sina Aliyah at Lorilyn sa unang paaralan ng Starfield, at kunin ang Miss Undergarments. Makalipas ang 2 oras, huminto ang sasakyan ni Terence sa Food Street sa likod ng unang paaralan ng Starfield. Napatingin siya sa pamilyar na eksena, bakas sa kanyang mga mata ang pagkalito. Parang naranasan niya ang maraming mahahalagang bagay sa isang taong mahalaga dito. Ngunit hindi niya maalala ang mga detalye. Sumimangot si Terence at walang magawang umiling. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad papunta sa direksyon ng school. Nakilala ng gwardiya si Terence, at hindi siya. Pagkatapos ng klase, maraming estudyante sa field. Ito ay isang pamilyar na alaala, ang field, ang gusali ng paaralan, at ang kantina sa hindi kalayuan ay naging emosyonal ni Terence. Hoy, alam mo ba kung saang klase galing sina Aliyah at Lorilyn? Tanong ni Terence sa isa sa mga estudyante, na mukhang freshman. Hindi mo alam. Kakaibang tumingin ang estudyante kay Terence. Sikat na sikat sila. Kumurap-kurap si Terence, nakakagulat na hindi niya alam. Hindi masyadong sikat, pero sikat na sikat. Sina Aliyah at Lorilyn ang mga school beauties ng unang taon, pero si Aliyah ay may mainit na personalidad, hindi lang sino man ang hahabol sa kanya, si Zoe lang ang Rowan sa Rowan ng school. Ang mag-aaral ay nagniningning sa tuwa habang siya ay nagpatuloy, ngunit kung ikukumpara kay Aliyah, ang mas sikat ni Lorilyn. Siya ay tinatawag na mas karaniwang kagandahan sa paaralan, at maraming mga lalaki ang nangangarap tungkol sa kanya. Siya ay nasa tamang panahon upang kunin ang posisyon ng karaniwang kagandahan ng paaralan na nagtapos noong nakaraang taon. Isang pangkaraniwang kagandahan ng paaralan. Inulit ni Terence ang pangalan, parang pamilyar ito. Siya nga pala, taga-school ka rin ba namin? Bakit wala kang alam? Bumaling ang estudyante kay Terence, alerto. Let me tell you, we can't even compete for the beauty queen of our school. If you're from other school, you can forget about it. Ako ang kuya ni Aliyah. Nakangiting sabi ni Terence. Kaya ikaw ang kapatid ni Aliyah. Kung gayon, Bale. Tumingin ang estudyante kay Terence, medyo nahihiya. Ang pagtawag sa personalidad ng kanyang kapatid na babae na mainit sa harap mismo ng kanyang kapatid ay isang bagay na ayaw niyang gawin. Teka, saang klase si Aliyah? Tanong ni Terence. Grade 1? Class 5. Di ba kapatid ka niya? Bakit hindi mo alam kung saang klase siya? Ang estudyante ay tumingin kay Terence na may kainahinala. Ako ay isang malayong kamag-anak, narito ako upang bisitahin siya. Dahil doon, tumalikod si Terence at naglakad pabalik sa gusali ng paaralan. Pwede bang dahilan iyon ng manliligaw ni Aliyah? Umiling ang estudyante at hindi siya pinansin. Sina Aliyah at Lorilyn ang mga magagandang paaralan, ngunit napakalayo nila sa mga normal na lalaki na tulad nila. Dali-daling pumasok si Terence sa gusali, at mabilis na nahanap ang ika-5 klase. Maraming tao sa labas ng pinto, at may hawak na malaking bouquet ng bulaklak ang isang batang lalaki, na para bang ipinapahayag niya sa publiko ang kanyang pag-ibig. Aliyah, ay pangako mo lang, seryoso ako sayo, talaga. Ang bata ay nagsasabi ng malambot na mga salita ng pag-ibig. Gayunpaman, alam ni Terence kung sino ang taong ito ay Rowan. Nandito ang lalaking ito para ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Aliyah, at napasimangot si Terence. Ilang araw lang siyang nawala, at may pinag-isipan na naman ang magkapatid na Zoe. Wala ba siyang Raul na nag-aalaga kay Aliyah? Bakit ang kapatid niya ang Rowan dito para abalahin siya? Hindi ba gustong mabuhay ang pamilyang ito?
Ngunit tila walang ginagawang kakaiba ang Rowan, kaya nagpa siya si Terence na maghintay at tingnan. Talagang naiinis si Aliyah nitong mga nakaraang araw, nagsulat siya ng love letter noon sa Rowan, pero itinapon niya ito nang hindi man lang tumitingin, at tinanggihan pa niya ito nang anyayahan siya nitong maghapunan ng ilang beses. Sinong mag-aakala na ang Rowan ay humaharang sa pasukan ng klase gamit ang napakalaking bouquet ng bulaklak? Rowan, tapos ka na ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na napakalakas ng kapatid ko? Kapag dumating ka at guluhin mo ulit ako, babaliin ko ang ikatlong paa mo. Nilagay ni Aliyah ang mga kamay niya sa bewang niya habang nakatitig sa Rowan. Palihim na nagdila ang mga estudyante sa paligid. As expected sa hot school na si Belle, napakabangis niya. Gusto niyang baliin ang kanyang ikatlong binti sa isang pangungusap lamang. Hehe, napakalakas din ng kapatid ko. Mas maganda pa ito. Malakas ang team namin. Nakangiting sabi ni Rowan. Sumimangot si Aliyah, mukhang hindi susuko ang lalaking ito hanggat hindi siya nakakagawa ng isang malakas na bagay. Kilala mo ba ang big boss ng Northern District, Raul bro? Ayaw pag-usapan ni Aliyah ang tungkol sa mga gangster na ito noong una nangako siya kay Terence na mag-aaral siyang mabuti, pagkatapos ng lahat, at hindi siya nakikipag-away sa mga tao kamakailan. Hindi niya akalain na may darating at mang-istorbo sa kanya kapag hindi siya naghahanap ng gulo. Ang big boss ng Northern District, Raul bro. Kapatid ko ba yan? Hehe, Raul siya, at Rowan ako. Kapatid ko ba ang kuya mo? Tumawa si Rowan, iniisip na may ninong si Aliyah ngayon. Mas maganda pa ito. After being together with her, mas magiging close pa sila. Hindi dahil umarte si Raul pagkatapos umalis ni Terence, hindi lang niya akalain na ang Rowan at Aliyah ay may kinalaman sa isa't isa, at hindi niya alam na papasok si Aliyah sa unang paaralan ng Starfield. 1955. Kaya si Raul ay kapatid mo, mas mabuti iyon. Gayunpaman, hindi siya karapat-dapat na maging kapatid ko. Sa harap ng aking kapatid, ang iyong kapatid ay sarat lang. Naisip ni Aliyah ang paggalang ni Raul kay Terence, mas mabuti pa ito. Ilalabas niya ngayon si Raul, at hindi na siya aabalahin pa ng lalaki. Ano ang sinabi mo? Dumilim ang mukha ni Rowan dahil doon. Isa itong sampal sa mukha, alam niyang hulagan si Aliyah, at hindi pa niya ito sinubukang pilitin, pero ngayon ay tinatawag niya itong lapdog. Naasar si Rowan. Aling berdeng sibuyas ang kapatid mo? Kapatid niya ako. Ngumiti si Terence at lumapit. Ikaw. Hindi inaasahan ang tugon ni Rowan, ngunit nagbago ang kanyang mukha nang lumingon siya. Hindi niya inaasahan na narito si Terence, at nanlambot ang kanyang mga binti, halos bumagsak sa lupa. Bumalik sa isipan niya ang sinabi ni Aliyah kanina, aso lang ang kapatid mo sa harap ng kapatid ko. Tama siya. Not to mention Raul, even his own father, was trash in front of God Linford. God Terence. Aliyah's your little sister. Noon lang napagtanto ni Rowan kung anong katangahan ang ginawa niya sa lahat ng babaeng nahabol niya, kailangan niyang piliin si Aliyah. Kanina pa niya pinupuntirya ang pangkaraniwang dilag na si Lorilyn, ngunit binugbog siya ni Terence dahil kay Josephine nag-iwan ito ng anino sa kanyang puso, kaya pinili niya ang hot girl na si Aliyah. Hindi niya akalain na siya ang kapatid ni Terence. Bakit hindi ka pa nakakagraduate? Hindi ka ba makakagawa ng mas seryoso? You only know how to pick up girls. Kumunat ang noo ni Terence. Masasabi niyang walang mawawala kay Aliyah, kaya ayaw niyang mag-abala sa Rowan. Sa isang hooligan na tulad niya sa paaralan, maaari niyang hilingin sa kanya na alagaan sina Aliyah at Lorilyn. God Linford, hindi ako makapasok sa universidad, tatambay na lang ako ng ilang taon. Ang alang-inang sabi ni Rowan. I'm sorry, God Linford, hindi ko alam na kapatid mo si Aliyah. Kung gagawin ko, wala akong lakas ng loob na sundan siya. Itatapon ko ang bulaklak. Sige, hindi mo na kailangang itapon kahit na bilhin mo. Inagaw ni Terence ang mga bulaklak mula sa mga kamay ni Rowan, hiramin ko ang bulaklak para iharap kay Buddha. Aliyah, ito ay para sa iyo.
Tuwang-tuwa na si Aliyah nang makita si Terence dito, at ngayong pinadalhan niya ito ng mga bulaklak, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, ang kanyang mukha ay namumula. Sa harap ng iba, siya ay isang mainit na babae, ngunit sa harap ni Terence, siya ay isang mabuting babae. Kinuha niya ang mga bulaklak at nahihiyang sinabi, "Terence bro, salamat." Og. Hindi alam ni Rowan ang sasabihin si Aliyah ay may ganitong mahiyain sa kanya. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na hindi magkaparehas ang apelyido ni Terence at Aliyah. Kaya ba silang magkapatid? Nagsimulang manginig ang mga binti ni Rowan sa pag-iisip, may mata nga ba siya? Ang dalawang babaeng hinabol niya ay parehong kay Godlinford. Terence kuya. Nakita rin ni Lorilyn si Terence, ngunit ang mukha nito ay nanlamig nang makita itong nagbibigay ng bulaklak kay Aliyah. Mabilis siyang bumalik sa normal, napalitan ng pagtataka ang kanyang mood. Anong ginagawa mo dito? Ang pangunawa ni Terence ay lubhang matalas, paanong hindi niya makikita ang kalungkutan ni Lorilyn. Ngumiti siya at hinati ang bulaklak sa dalawa, binigay ang isa kay Lorilyn, orihinal para sa inyong dalawa iyon, pero hihilingin ko lang kay Aliyah na ibigay ito sa inyo. Oo, Lorilyn, gusto talaga ni Terence bro na bigyan ka ng mga bulaklak. Tumingin si Aliyah kay Lorilyn na may mapanuksong tingin, alam niya kung ano ang iniisip niya, syempre. Ginamit niya si Terence bilang biro sa lahat ng ito. Ganun ba? Masaya si Lorilyn, ngunit natakot siya sa mga mata ni Aliyah. Ayaw niyang magsabi ng hindi nararapat sa harap ni Terence. Salamat, Terence bro. Tara. Mag-usap tayo sa labas, hindi magandang gawin sa labas ng classroom. Medyo nahihiya si Lorilyn. Mayroong ilang mga mag-aaral na umibig din, ngunit siya ay isang mas konserbatibong babae. Nagkaroon siya ng crush kay Terence, ngunit ayaw niyang makita ito ng mga tao. Sa katunayan, kahit ang Rowan ay nakikita ang mga intensyon ni Lorilyn. Napabuntong hininga si Rowan sa sarili, siya ay napaka-F***ing lucky. Kung pipiliin niyang habulin si Lorilyn noon, malalagay siya sa malaking problema. Hindi hahabulin ni Rowan ang isang mahinang babae tulad ni Lorilyn tulad ng ginawa niya kay Aliyah, nagbabanta siya at pinagbantaan siya tulad ng ginawa niya kay Josephine, ngunit magiging malaking problema iyon. Malamang natatapakan siya ni Terence hanggang mamatay kapag nalaman niya ito. Anong problema? Anong ginagawa niyong lahat sa pintuan ng classroom? Isang pamilyar na boses ang tumawag, at ang mga estudyante sa pintuan ay naghiwa-hiwalay nang marinig nila iyon. Maging si Rowan ay maingat na lumipat sa gilid. Anong ginagawa niyong tatlo dyan? Muling umalangaw-ngaw ang boses, ngunit nakadirekta ito kina Terence, Aliyah, at Lorilyn. Hehe, punong wang, narito ako para makita ang dalawa kong kapatid na babae. Nakangiting bati ni Terence. Arg! Terence! Bahagyang nagbago ang mukha ni Zillian nang makita niya si Terence. Nakahinga siya ng maluwag na nakapagtapos na si Terence, at sa wakas ay makakabalik na siya sa pagiging walang talo na din, ngunit hindi niya akalain na babalik si Terence. Hindi siya nangahas na kumilos sa harap ni Terence, hindi siya natatakot kay Terence ngayong nakapagtapos na siya. Malalagay siya sa malaking problema kung sasabihin sa kanya ni Terence ang nangyari noon. At kaya, ngumiti si Zillian. Ang dalawang ito ay iyong mga nakababatang kapatid na babae. Sila ba ay mula sa grade 1, class 5? Naiintindihan ko. Kung may kailangan ka sa hinaharap, mahahanap mo ako anumang oras. Si Lorilyn, Aliyah, Director Wang ay nagsabi na kung mayroon kang anumang problema sa hinaharap, maaari mo na lang siyang hanapin. Halimbawa, kung may humahabol sa iyo o kung anuman. Ngumiti si Terence sa dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Aliyah, hindi niya akalain na magiging ganito kabait ang madilim na mukha na din na ito kay Terence. Sino lang ang lalaking ito? Bakit siya naging masungit kahit saan siya magpunta? Iniidolo ni Aliyah si Terence hanggang sa mamatay. Haha, hindi na kailangang gawin ng dean. Nakatulong na ako kay Godlinford. Sabi ni Rowan, tinatapik ang kanyang dibdib habang nagsasalita, nag-aalala na baka dumating si Terence na naghahanap ng gulo.
Hindi alam ni Zillian kung ano ang sasabihin ang Rowan na ito ay naging napakatapat matapos siyang bugbugin ni Terence ng ilang beses, napakalambot ng buto. Ngunit hindi ba't ang kanyang kahinaan ay nasa mga kamay din ni Terence? 1956. Ang dalawang ito ay bahagi ng legal at iligal na puwersa ng paaralan, wala nang maglalakas loob na ay bully sila sa paaralan. Ang next period, lampasan na natin. Terence bro, pwede mo ba kaming isama mamasyal? Matagal na kaming hindi nagkita. Nagsimulang maglakwatsa si Aliyah sa harap mismo ng dean. Haha, okay lang. Dahil busy kayo, pwede na kayong pumunta. Kakausapin ko ang pay teacher nyo. Mabilis na sabi ni Zillian. Gusto niyang umalis si Terence sa lalong madaling panahon. Si Lorilyn ay hindi kasing talino ni Aliyah, at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ganoon ang sinabi ng mahigpit na direktor. Ngunit hawak na ni Aliyah ang kanyang kamay, at naglalakad palabas ng gusali kasama si Terence. Not bad, Aliyah. Naabot mo na talaga ang cut-off point para sa sarili mong gastusin. Mukhang marami nang nagawa si Rocky sa panahong ito. Ang unang kalahati ng pangungusap ni Terence ay upang purihin si Aliyah, at siya ay lubos na ipinagmamalaki sa kanyang sarili, ngunit ang ikalawang kalahati ay upang purihin si Lorilyn. Ito ang nagpa-depress sa kanya. Bagaman totoo na ang maliit na Lorilyn ay nag-ambag, siya ay nagsumikap din. Malungkot na sabi ni Aliyah. Oo, Terence bro, si Aliyah sis ay talagang naglalagay ng maraming pagsisikap. Mabilis ding sabi ni Lorilyn. Alam ko, natatakot lang ako na maging masyadong mapagmataas siya. Pero hindi mo ako binaygo, Aliyah, mag-aral kang mabuti para harapin mo ang iyong kapatid at ang iyong sarili sa hinaharap. Sabi ni Terence. Kapatid ko. Medyo nadismaya si Aliyah sa pagbanggit ng kapatid niya, hindi pa tapos ang misyon ng kapatid ko. Kailan kaya siya makakabalik? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Isa pa, may mga bagay na confidential, kaya hindi ko basta-basta masasabi. Pero sa tingin ko magtatagal, kung hindi ay hindi na ako hiniling ng kapatid mo na alagaan ka. Sabi ni Terence. Hindi masama ang taong ipinagkatiwala sa akin ng aking kapatid. Terence bro, napakalakas mo, lahat ay natatakot sa iyo saan ka man pumunta. Kahit ang itim na mukha na si Zillian ay napakabait sa iyo. Ilang beses na siyang pinagalitan ni Zillian mula noong paaralan, at natural, kinasusuklaman niya ito. Ang makita kung gaano siya kabait kay Terence ngayon ay talagang nakatulong sa kanya na mailabas ang kanyang galit. May sapat ka bang pera? Pinuntahan ni Terence si Aliyah pangunahin upang itanong kung mayroon siyang pera na gagastusin. Tinalikuran nga ng paaralan ang kanyang mga bayarin sa paaralan, ngunit kailangan pa rin niya ng pera upang mabuhay. Ayos lang. Hindi ko pa naubos lahat ng perang iniwan mo sa akin noong nakaraan. Hindi naman talaga ako gumagamit ng pera. Hindi si Aliyah ang tipo ng babae na gumagastos ng ganyan, ginastos lang niya sa pagkain at transportasyon, hindi damit. Buti na lang marunong kang magtipid, pero huwag mong masyadong palitan ang sarili mo. Ito ay isang card na may 20,000 yuan. Kung gagamitin mo ito ng matalino, dapat sapat ito para sa isang semestre. Sabi ni Terence habang inaabot niya ang isang bank card kay Aliyah, ito ay katatapos lang niyang gawin. Ang password ay 6 na 0. Hiniling ba ng kapatid ko na ibigay mo ito sa akin? Ayaw kunin ni Aliyah ang pera ni Terence. Oo, nag-iwan sa akin ng pera ang iyong kapatid at hiniling sa akin na bayaran ka ng regular. Malabong sagot ni Terence. Oh. Hindi tumayo si Aliyah sa seremonya, kinuha niya ang card at inilagay sa kanyang bulsa. Lorilyn, kamusta ang kalusugan ng nanay mo? May problema pa ba? Hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit bigla niyang naisip ang matandang Zoe, ang lalaking iyon ay laging walang kwenta, at iniisip niya kung sasaktan niya muli ang ina ni Lorilyn. Okay na si nanay. Nagtatrabaho siya sa beef noodle restaurant na iyon. Ang part-time na trabaho ay maghatid ng pagkain. Kaya niyang kumita ng 2,000 yuan sa isang buwan. Tuwang-tuwa si Lorilyn nang magsalita siya tungkol sa sitwasyon ng kanyang ina. Ngayong bumuti na ang kalusugan ng kanyang ina, at maaari na siyang lumabas at kumita ng pera, mas naging madali ang buhay ng pamilya ni Lorilyn.
Sa kinikita ng kanyang ina, hindi na kailangang pumulot ng mga scrap araw-araw ni Lorilyn. Maaari siyang lumabas sa katapusan ng linggo, at hindi ito makakaapekto sa kanyang pag-aaral. Tumango si Terence, sige, bumalik kayo at mag-aral ng mabuti. Papasok ako sa paaralan sa Donghai City. Tawagan mo ako kung may kailangan kayo. Aalis na ako. Narinig ni Lorilyn na aalis si Terence at medyo nag-aatubili, ngunit hindi siya ang uri ng tao na magaling magpahayag ng sarili, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin para panatilihin siya. Terence bro? Dahil minsan ka narito, huwag kang aalis ng maaga. Hindi mo man lang kami ni-treat ni Lorilyn sa hapunan. Kapag bumalik ang kapatid ko, sasabihin ko sa kanya na hindi ka maganda sa amin, sabi ni Aliyah, na nagpapakyot. Ha! Ngumiti si Terence, ngunit nanikip ang kanyang puso. Maaaring hindi alam ni Aliyah na patay na ang kanyang kapatid, at hindi na niya makikita ang panggalan. Nagbago ang mukha ni Terence sa naisip. Let's go? I'll treat you guys to something. Anong gusto mong kainin? Oo. Gusto kong kumain ng beef noodles mula sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng nanay ni Lorilyn. I've tried it once before, at akala ko medyo mahal. It's your treat this time, Terence bro. Sabi ni Aliyah. Sige, tara na. Napabuntong hininga si Terence. Si Aliyah ay likas na mabuting babae, at ang pakikihalubilo sa lipunan sa paaralang iyon ay isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Kung hindi, mahirap para sa kanya na mabuhay mag-isa sa kapaligirang iyon. Kahit na gawin niya ito, maaaring nahuli niya ang mga mata ng ilang gangster at naging alipin nila. Matapos tretuhin sina Lorilyn at Aliyah ng noodles, pinabalik sila ni Terence sa paaralan at sinabihan silang mag-aral ng mabuti bago umalis. Mabigat ang puso ni Terence na makita ang masayang mukha ni Aliyah na nagpabigat sa kanyang puso. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga sandata sa madaling panahon, ngunit paano niya gagawin iyon? Lorilyn, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa'yo. Hindi mo ba narinig na kailangan mong ipaglaban ang sarili mong kaligayahan? Ang tahimik mo, hindi mo ba kayang magkusa? Ilang taon ang kailangan para makita tayo ni Terence bro. Kita mo, sinasayang lang niya ang pagkakataon. Galit na sabi ni Aliyah. Ako. Tinanggihan ito ni Lorilyn noong una nang mabasa ni Aliyah ang kanyang isip, ngunit sa paglipas ng panahon, inamin niya ito. Ang pagkagusto kay Terence ay hindi isang bagay na dapat ikahiya, kaya sinimulan ni Aliyah na turuan siya kung paano habulin ang mga lalaki, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na isabuhay ito. AI? This won't do. Kailangan kong baguhin ang taktika ko sa susunod. Sa susunod, hahanap tayo ng pagkakataon na dayin si Terence bro na pumunta sa bahay ko. Magbibihis ka ng mas sexy at manligaw sa kanya, baka magtagumpay ka. Sabi ni Aliyah. Aliyah sis, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko gagawin yon. Napaka-indecent niyan. Lalong namula ang mukha ni Lorilyn si Aliyah ay nakaisip ng ganito, na sinasabi sa kanya na magpakatanga. Hindi ba't masasamang babae lang ang gagawa noon? 1957. Ano ang hindi nararapat? Hindi mo ba narinig ang kasabihang ito? Ang isang babae ay dapat pumunta sa bulwagan, pumunta sa kusina, at matulog. Seryosong sabi ni Aliyah. Sa harap ng mga tagalabas, kailangan mong marangal at maharlika. Sa bahay, dapat maging maamo at mabait. Kailangan mong magluto ng mabuti at kapag nakahiga ka na, kailangan mong yumaman. Coquettish. Lahat ng lalaki gusto ang mga babae. Si Aliyah ay isang gangster noon, at marami siyang naririnig sa mga bagay na ito kapag kasama niya ang mga lalaki. Ngayon, sinimulan niyang turuan si Lorilyn. Ganun ba? Si Lorilyn ay mas inosente, ngunit ang mga salita ni Aliyah ay may katuturan. Sobrang nakakahiya lang, at parang hindi niya kaya. Siyempre. Hindi, kailangan kong ipagpatuloy ang pagsasanay sa iyo. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng magandang pagkakataon. Sabi ni Aliyah. Sister Aliyah, pwede bang hindi ako matulog sa iyo? Tanong ni Chen Zhao na may mapait na mukha. Paano natin magagawa iyon? Ito ang pinakamahalaga.
Huwag kang mag-alala, madali itong matutunan. Gagawa ako ng ilang mga pelikula para sa iyo, at malalaman mo kapag pumunta ka sa aking bahay. Ah, sige. Tuwang-tuwang sumang-ayon si Lorilyn. Si Terence ay nagmaneho pabalik sa villa pagkatapos umalis sa unang paaralan ng Starfield. Matagal-tagal na rin mula nang may pumunta sa villa na ito mula nang lumipat siya sa Donghai City. Binuksan ni Terence ang pinto at biglang naramdaman na malamig at walang laman ang lugar. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at umakyat sa kwarto ni na Miss at Yasi sa ikalawang palapag. Dati itong ipinagbabawal na lugar ni Terence, ngunit pagkatapos nilang magkalapit, pumunta nga si Terence dito ng ilang beses, ngunit hindi siya pupunta rito kung walang importanteng bagay. Binuksan niya ang wardrobe ni Miss at nakita niya ang isang malinis na underwear box, isa-isa niyang inilabas ang mga undergarments at pajama at inilagay sa kahon. Ang mga undergarments ni Miss at Yasi ay higit pa sa cute na estilo, na marami sa mga ito ay nakaprint na may mga pattern na cartoon. Hindi maiwasang isipin ni Terence ang bahay ni Lola Sullivan, nang haburin ng Miss ang kanyang damit para maligo. Sinumpa ni Terence ang 3 Earth Class B** star para sa pagdating sa maling oras napakabuti sa kanila para masunog hanggang mamatay. Matapos ilagay ang mga damit na panloob, napansin ni Terence ang isang maliit na kahon sa ilalim ng cabinet. Si Terence ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, akala niya ito ay mga bagong damit na panloob, kaya kinuha niya ito at napatalon sa gulat. F***, sobrang laki. Tiningnan ni Terence ang malaking bagay sa harap niya, nagulat siya. Napakalaking massager para sa mga kababaihan. Para ba sa Miss o Yasi? Ngunit parang hindi ganoong klaseng tao si Miss, at si Yasi naman ay medyo matigas, ngunit hindi inisip ni Terence na gagamit siya ng isang bagay na nakakatakot. Gayunpaman, walang ibang may ganitong bagay sa mga cabinet ni na Miss at Yasi. Nag-alinlangan si Terence, hindi sigurado kung dapat niyang ibigay ito sa kanila. Gusto niyang tanungin ang Miss at Yasi, ngunit hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isinilid ni Terence ang kahon sa inventaryo. Ibinigay pa rin niya ito sa kanila, at makikita nila kung gusto nila ito o hindi. Si Terence ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, posible na si Yasi ay nakikigulo sa mga tao sa lahat ng oras, pagkatapos ng lahat. Hindi imposibleng maglagay siya ng ganoon sa bag ni Leandro. Inilagay ni Terence ang mga gamit sa trunk at bumalik sa kanyang silid, kinuha ang maskara ng lalaking magnanakaw. Pinag-isipan ito ni Terence at nagpa siya na makilala si Akira bilang lalaking magnanakaw. Sinubukan niyang tulungan siya bilang Terence noong nakaraan, at hindi siya naiintindihan ng babae. Ayaw niyang mag-abala. Si Akira ay nababaliw kamakailan. Bagamat nasa tamang landas ang pagtatayo ng orphanage, at karamihan sa mga gusali ay itinayo ng kumpanya ng konstruksyon ni Fatty Boy ng libre, kailangan pa rin niya ng pera, labis. Walang ibang dahilan maliban sa katotohanang kamakailan lamang ay natuklasan ni Amara ang isang kriminal na gang na dalubhasa sa child trafficking, pag-ampon ng mga batang lansangan at pagpapalaki sa kanila bilang mga pulubi, performer, at magnanakaw. Ang taong namamahala sa gang ay Josh, ngunit siya ay naging kalahating baldado ni Terence. Walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay matapos siyang ibalik ng propesor sa mga firewolves. Hindi pa alam ng mga tauhan niya ang tungkol dito. Habang naghihintay sila ng pagbabalik ng Josh, dumating ang mga pulis sa kanilang pintuan at winasak ang kanilang kriminal na kulungan. Bagaman ipinakulong ang mga kriminal, ang mga bata at batang lansangan na nahuli ang naging pinakamalaking biktima. Inilabas ng pulisya ang mga larawan ng mga bata at hinintay na dumating ang kanilang mga magulang at kunin sila. Kasabay nito, ipinadala sila sa bahay ampunan sa lungsod. Siyempre, alam ng lahat na iilan lamang sa mga magulang ang makikilala ang kanilang mga anak at ibabalik sila. Karamihan sa mga bata ay mananatili sa ampunan magpakailanman. Dahil ang ilang mga bata ay ipinagbili o iniwan ng kanilang malupit na mga magulang, paano nila muling kikilalanin ang mga ito? Ang bahay ampunan ay biglang nagkaroon ng 200 bata na 200 bibig ang dapat pakainin. Gaano man kay-oman si Akira, hindi niya kayang palakihin ang lahat ng mga batang ito.
Ang perang ibinigay sa kanya ni Terence sa huling pagkakataon ay ginastos, at si Akira ay sabik na gusto niyang bumalik sa dati niyang negosyo. Sa katunayan, maaaring tumanggi ang orphanage na tanggapin ang 200 ulilang ito. Kung tutuusin, hindi masyadong maganda ang kalagayang pinansyal ng ampunan. Ang biglang pagkakaroon ng napakaraming anak ay tiyak na magdadagdag ng malaking pasanin. Ngunit si Akira at ang Dean ay mabait na tao, hindi nila itinatag ang orphanage para sa pera, ginawa nila ito dahil sa pagmamahal. Nagpunta pa si Akira sa ospital para ampunan ang isang inabandonang bata. Sa pagharap sa napakaraming bata na walang tirahan, paano niya ito matatanggihan? Master, ang daming bata. Sobra-sobra na sa amin ang mga gastusin sa pagkain, damit, at pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi namin kaya. Bakit hindi namin hilingin kay Mr. Lay na pahiramin kami ng pera? Si Akira ay hindi gustong humiram ng pera maliban kung ito ang huling paraan. Hindi niya alam kung bakit napakabuti ni Terence sa kanya. Hindi lang siya binigyan niya ng pera noong nakaraan, kundi hiniling din niya kay Fatty Boy na magtayo ng ilang pasilidad para sa orphanage kapag may bakanting oras siya para magtayo ng pabrika. Bagamat karamihan sa mga materyales na ginamit ay natira sa pagtatayo ng pabrika, at hindi naayos ang oras ng pagtatayo, tutulungan lamang niya ang ampunan kapag libre ang kanyang construction company. Bagamat mabagal ang pag-unlad, hindi kailangang magbayad ng kahit 1 sentimo ang orphanage. At kaya, nalito si Akira para saan ito ginagawa ni Terence. Dahil nilinaw na niya sa kanya na may gusto siya at imposibleng magkaroon siya ng anumang bagay sa kanya, halatang wala sa isip niya ang layuning iyon. Ngunit kung hindi iyon ang kaso, kung gayon ano ito? 1958. Akira, malaki na ang utang na loob natin kay CEO Lay. Masasabi nating kailangan din niya ng pera, kaya hindi na natin ito dapat hilingin sa kanya. Kung hindi, baka isipin ng mga tao na masyado tayong gaaman. Umiling ang matandang punong guro. Paano ito? Magtatagal pa tayo. Kung talagang hindi natin magagawa, personal na dadalhin ni Master ang ilang misyon. Guro, ang iyong pagkakakilanlan. Nagulat si Akira. Alam niya ang kaunti tungkol sa background ng kanyang master. Kung ang kanyang amo ay lumabas sa publiko at nakita ng mga taong may masamang intensyon, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Pagkalipas ng maraming taon, dapat ay naayos na ang bagay na iyon. At saka, tumanggap lang ako ng mga misyon mula sa sektang Steel, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Sabi ng matandang principal. Guro, paano kung pupunta ako? Nag-aalangan si Akira. Hindi. Muntik kang mawala ng buhay noong nakaraan, at kung hindi dahil sa lalaking magnanakaw na nagpoprotekta sa iyo, hindi ka na makakabawi. Tinanggihan ng Dean ang mungkahi ni Akira, bagamat bihasa ka sa ilang lihim na sining, masyado ka pa ring walang karanasan. Paano ka magiging katapat ng mga tusong iyon? Nang marinig ang mga salita ng Dean, hindi napigilan ni Akira na tumahimik. Sa katunayan, kung hindi dahil sa lalaking magnanakaw na nagpoprotekta sa kanya sa huling pagkakataon, siya ay naging kanya na kumpi para sa matandang Hei at sa iba pa. Ni hindi niya alam kung paano siya namatay. Buntong hininga, kung pwede lang sumama sa akin ang lalaking magnanakaw. Napabuntong hininga si Akira. Tahimik na nakatayo si Terence sa labas ng silid ng Dean, nakikinig sa pag-uusap ni Akira at ng Dean. Hindi niya akalain na ganito pala kahirap ang orphanage. Naisip niya na sa perang ibinigay niya sa kanila noong nakaraang pagkakataon at sa libreng tulong ni Fatty Boy, magiging maayos ang buhay ng orphanage. Sino ang nakakaalam na biglang magkakaroon ng 200 ulila? Ito ang pumatay sa kanya. Sa personalidad ni Akira, kahit na ayaw niyang kumain o uminom, hindi niya hahayaang magdusa ang mga batang ito. Kaya naman, kahit na medyo walang ingat at sakam si Akira, may magandang impresyon si Terence sa kanya. Kung hindi, hindi niya naisip na ibigay kaagad ang maliit na kahon na ito ng US dollars kay Akira. Hindi siya inistorbo ni Terence at tahimik na naghintay sa labas ng silid. Ayaw niyang malaman ng Dean na nandito siya.
Dumating lamang siya upang makita si Akira at maaaring umalis pagkatapos ibigay sa kanya ang mga bagay. Ayaw ni Terence na malaman ng maraming tao ang pagkakakilanlan ng lalaking magnanakaw. Ang Dean ay kalahating gininto ang master ng klase, at pinaramdam nito kay Terence na mayroon siyang isang uri ng sikreto. Dagdag pa, sinabi ni Akira na tila may sama ng loob siya sa isang tao, kaya ayaw ni Terence na magkaroon ng masyadong pakikisalamuha sa kanya. Tinapos ni Akira ang kanyang pakikipag-usap sa Dean at lumabas ng silid. Gayunpaman, hindi man lang siya nakakadalawang hakbang ay may narinig siyang boses sa likuran niya. Flying Sparrow, maaari ba akong magkaroon ng isang salita sa iyo? Biglang sumulpot si Terence sa likod ni Akira. Ah! Ikaw Akira ay nabigla, ngunit pagkatapos marinig ang pamilyar na boses at ang natatanging pangalan, ang mga mata ni Akira ay kumislap sa pananibik, lalaking magnanakaw. Lumingon siya at nakita ang pamilyar na maskara, tumibok ang puso niya, at namula ang mukha niya. Ito ang taong matagal na niyang iniisip araw at gabi, ang taong madalas na lumitaw sa kanyang panaginip. Hindi niya akalain na lalabas pa talaga siya sa harapan niya. Hindi ba't sinabi niyang hindi na niya ito makikita sa tuwing maghihiwalay sila? Ngunit hindi nagtagal, nagkita silang muli, na nagpasaya kay Akira. Ha! Ako nga, pero hindi mo ba ako iimbitahan sa kwarto mo? Hindi yata maganda na makita ako ng iba na ganito. Itinuro ni Terence ang kanyang maskara at mapait na ngumiti. Hindi nakita ni Akira ang mapait na ngiti ni Terence, ngunit naririnig niya ang awkwardness sa boses nito. Masungit niyang sinabi, kung gayon, tanggalin mo ang iyong maskara. Kung tatanggalin ko ito, natatakot akong mabaygo ka. Minsan, ang mga inaasahan ay mas mahusay kaysa sa katotohanan. Mahinang sabi ni Terence. Kung ayaw mong tanggalin, edi wag. Kahit na pangit kang halimaw, gusto pa rin kita. Si Akira ay nagsasabi ng totoo, gusto niya ang lalaking magnanakaw bilang tao. Hindi niya alam kung ano ang hitsura nito, at palagi nitong sinusuot ang maskara sa harap niya, ngunit nagustuhan niya lang ito. Hehe, pwede mo naman akong pretuhin na pangit na tao. Nakangiting sabi ni Terence. Bagamat sinabi iyon ni Akira, binilisan pa rin niya ang kanyang mga hakbang at dinala si Terence sa kanyang silid. Tuwang-tuwa si Akira, ito ang pangalawang beses na nagkusa ang lalaking magnanakaw na hanapin siya, ito ay isang magandang simula. Pagkapasok sa silid, masayang nagtimpla ng tsaa si Akira kay Terence at umupo sa tabi niya, bakit malaya kang pumunta at hanapin ako? Mukhang nahihirapan ka, kaya para sa'yo ito. Ipinasa ni Terence ang maliit na malite kay Akira. Ano ito? Napakurap si Akira habang kinuha ang malite at binuksan ito. Sa sandaling binuksan niya ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng kasakiman, US dollars. Napakarami. Para sa akin ba ito? Oo. Tumango si Terence. Wow! Lalaking magnanakaw, napakabuti mo sa akin. Niyakap ni Akira si Terence at hinalikan siya sa maskara, I love you to death. Si Terence ay hindi nakaimik ang Akira na ito ay tinatrato ang lalaking magnanakaw at si Terence na may ganap na magkakaibang ugali. Binigyan niya ito ng pera bilang Terence noong huling pagkakataon, ngunit tila hindi ito masaya, mukhang nag-aalala pa nga na baka may gawin ito sa kanya. Ang lalaking magnanakaw ang nagkusa. Nakuha ko ang pera na ito sa isang iligal na mapagkukunan. Ninakaw ko ito mula sa isang nagbebenta ng droga. Dapat may paraan ka para palitan ito, di ba? Paalala ni Terence. Hindi yun problema. Bilang mga miyembro ng Steel Sect, walang problema sa pagharap sa ganitong halaga ng black gold. 1.2 milyon. Walang pakialam na sabi ni Akira. Haha, ang galing, sapat na para magtagal. Gamitin mo muna ito. Magpapadala pa ako sa iyo sa hinaharap kapag mayroon akong ganitong uri ng pera, hindi naisip ni Terence na magnakaw muli sa kanya kung makatagpo siya ng ganito sa hinaharap. Aalis muna ako. Arg! Aalis ka na. Nadismaya si Akira, pero ang sarap sa pakiramdam niya nang maalala niyang dumating ang lalaking magnanakaw para bigyan siya ng pera. May pakialam pa rin siya sa akin, kung hindi, bakit niya ako unang iisipin kapag ninakawan niya ang mga durugista?
Siya nga pala, may espesyal na channel ng impormasyon ang sekta ng magnanakaw. Naghahanap ako ng ilang mga bihirang bagay, mayroon ka bang paraan para matulungan ako? Aalis na sana si Terence nang may maalala siya. Siyempre meron. Kung may hinahanap ka, matutulungan kitang bantayan. Tuwang-tuwa si Akira, natatakot siyang hanapin siya ng lalaking magnanakaw ng walang dahilan. Hanggat konektado ang dalawa, madali siyang makita sa hinaharap. Kulay na bakal, ito ay isang uri ng maraming kulay na bakal. Nariyan din ang asul na kristal at ang purong dilaw na jade, sabi ni Terence. 1959. Okay, tutulungan kitang bantayan. Narinig ni Akira ang mga salita ni Terence at hindi niya ito masyadong inisip. Ang lalaking magnanakaw ay hindi masyadong seryosong naghahanap ng mga normal na bagay, kaya kahit na ang ilan sa mga bagay ay lubhang mahalaga, normal lang na hindi pa niya narinig ang tungkol sa ilan sa mga ito, pero paano kita makokontak kapag may balita ako? Mapunggay ang mga mata ni Akira habang nagsasalita, basta nakuha niya ang kontak ng lalaking magnanakaw, mas madalas niya itong matawagan. Ako. Gustong ibigay ni Terence ang kanyang numero, ngunit pinag-isipan niya ito. Ang numero ay nakarehistro sa kanyang ID. Kung susuriin ni Akira, hindi ba niya malalaman kung sino siya? Paano ito? Babalik ako mamaya, sabi ni Terence. I see. Okay then. Medyo nadismaya si Akira, ngunit ang pangako ng lalaking magnanakaw na babalik ay mas maganda kaysa hindi na siya muling makikita. Aalis na ako. Nakita ni Terence ang pag-aatubili sa kanyang mga mata at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Tumango si Akira. Tumalikod si Terence at naglakad patungo sa pinto. Lalaking magnanakaw. Hindi napigilan ni Akira na tumawag muli. Anong mali? Lumingon si Terence. Ay, gusto kita. Sinabi ni Akira ang mga salitang iyon ng hindi mabilang na beses sa kanyang panaginip. Bagamat nagtapat na siya kay Terence noon, hindi niya maiwasang sabihin iyon muli nang makita niya itong muli. Huminto ang mga hakbang ni Terence, ngunit wala siyang sinabi. Umiling siya at mabilis na lumabas ng silid, na wala nang walang bakas sa isang iglap. Si Akira, sa kabilang banda, ay nataranta habang pinagmamasdan ang pagkawala ni Terence. Walang choice si Terence kundi humingi ng tulong kay Akira. Ang tatlong bagay na ito ay masyadong mahalaga. Kanina pa sila tinatanong ni Fatty Boy, ngunit wala siyang mahanap. Ang asul na kristal ay mahirap makuha, at hindi niya alam kung nasaan ang purong dilaw na jade. Wala ring balita tungkol sa kulay na bakal, kaya sinubukan lang ni Terence na humingi ng tulong kay Akira. Pagkatapos umalis sa orphanage, bumalik si Terence sa kanyang sasakyan at hinubad ang kanyang maskara bago tinawagan si Jelay. Jelay, nasaan ka? Nasa Starfield ako ngayon. Sabi ni Terence. Andito ka na pala. Nasa bahay na ako. Sabihin mo sa akin ang lugar at pupunta ako agad. Sabi ni Jelay. Pumunta tayo sa bahay mo. May mga bagay na hindi maaaring gawin sa publiko. Sabi ni Terence. Napakurap-kurap si Jelay, namumula ang mukha, may mga bagay na hindi maaaring gawin sa publiko. Ano ang kahulugan nito? Gusto ba ni Terence na? Hindi napigilan ni Jelay na maramdaman ang pag-init ng kanyang mukha sa pag-iisip, sinusubukan ba ni Terence na gamitin ang kanyang karapatan bilang kanyang kasintahan. Tawagan din natin si Chester. Hindi makita ni Terence ang ekspresyon ni Jelay, at natural na hindi alam kung ano ang iniisip niya. At tinatawag ka pa ring Chester. Napatulala si Jelay bakit si Terence ang tumawag kay Chester. Don't tell me iniisip mong magkaroon ng 3P. Naalala niya na sinabi ni Trixie na gusto niyang gumawa ng 3P kasama si Terence. Gusto ba niyang gawin iyon pagkatapos matikman ang tamis? Ngunit, kung si Jelay kasama si Terence, iyon ay isang bagay, ngunit kay Chester. Hindi ba humihingi ng kamatayan sa kanya? Oo, anong meron? Napakurap si Terence, naramdaman niyang may mali sa tono ni Jelay. Chester. Sa tingin ko ay hindi magandang pangalan iyon. Maaaring may imahe si Jelay ng isang malakas na babae sa labas, ngunit sa harap ni Terence, siya ay medyo may kapansanan. Hindi maganda.
Tama ka. Napag-isipan ito ni Terence, at nagpas siyang tanungin si Jelay tungkol sa sining ng kanyang practitioner mismo. Si Chester ay hindi isang tagalabas, ngunit hindi ito magiging komportable, kaya tumango siya. Sige, kung gayon hindi natin siya tatawagan. Phew! Nakahinga ng maluwag si Jelay. Hindi tama yan. Biglang naalala ni Terence na hindi niya sinabi kay Jelay kung ano ang gusto niyang makita, paano niya malalaman ang tungkol dito. Saka anong ibig niyang sabihin sa mga sinabi niya kanina. Sa isiping iyon, nagtanong si Terence na may kakaibang ekspresyon, Jelay, ano ang ibig mong sabihin sa hindi ko pagpayag na tawagan si Chester? Ikaw. Hindi mo ba gustong gawin iyon sa akin? Hindi pa nga ako handa, bakit mo pinaponte si Chester? Ako. Hindi ako ganoong kaluwag na tao. Nagsimulang magpanik si Jelay matapos marinig na hinahanap muli ni Terence si Chester. Ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa ay dahil lang sa hindi nila nakikita ang isa't isa. Kung makikita ni Terence si Jelay, malamang alam niya kung ano ang hindi niya pagkakaintindihan, at kung makikita ni Jelay ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Terence, malalaman niya na mali siya sa pagkakaintindi nito. Ngunit hindi makita ng dalawa ang mga ekspresyon ng isa't isa, mahuhulaan lamang nila kung ano ang nangyayari sa pagitan ng mga linya, kaya't ang hindi pagkakaunawaan na ito ay palaki ng palaki si Jelay ay sumabog. Malakas si Terence, at inamin niya na may nararamdaman siya para sa kanya, ngunit hindi ibig sabihin noon na kaya niyang ipahiya ang sarili niya ng ganoon. Kasama niya. Hindi siya handa, ngunit handa siyang gawin ito, ngunit kasama si Wu Chengtian, maaari rin niyang patayin ang sarili niya. Go! Hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin sa biglaang pagsabog ni Jelay, ngunit sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Jelay! Ano ang kinalaman nito sa pagiging maluwag? Lumapit ako sa iyo dahil gusto kitang tanungin tungkol sa sining ng practitioner ng House Sullivan, at pumunta ako kay Chester para pag-usapan ang future natin noon dahil gusto kong pag-usapan iyon ni Chester. Ay hindi isang tagalabas, mas mabuting ilihim mo ang sining ng iyong practitioner, kaya hindi ko siya pinuntahan. May hindi ka ba naintindihan? Arg! Ako. Lalong namula ang mukha ni Jelay, gusto niyang humanap ng butas na mapagtataguan. Mali ba ang pagkakaintindi ko? At ang hindi pagkakaunawaan ay sobrang lubusan. Nakakahiya. Pero sa kabutihang palad, alam ni Jelay na hindi nakikita ni Terence ang kanyang ekspresyon. Ilang beses siyang umubo. Oo, hindi ko sinasadya kung sino pa man ang. Kung ano ang. Ang mga taong gusto ko lang ang makakarating. Kaya hindi makakapunta si Chester. Oo, yun lang. Ayaw ilantad ni Terence ang mga kasinungalingan ni Jelay, nakakatawa talaga. Akala talaga ni Jelay na gusto niyang ipagawa ito sa kanya ni Chester. Ganoon ba siya kawalan, Jie? Sige, sige. Pwede ba akong sumama? Tanong ni Terence. You're my half-lover, kaya walang ibang pwedeng pumunta. Exception ka. Sabi ni Jelay na medyo nahihiya. Hindi niya direktang inamin na si Terence ang nagustuhan niya, ngunit ito ay isang tahimik na kasunduan. 1960. O sige, hintayin mo ako. Nalaman ni Terence na medyo kawili-wili ang babaeng ito. Siya ay tila malakas sa ibabaw, ngunit sa katotohanan. Siya ay isang maliit na batang babae na hindi pa lumaki. Nagsuot siya ng peking anyo para protektahan siya, at dahil sa pabago-bago ng malalaking pamilya, natutunan niya kung paano protektahan ang sarili mula pagkabata. Nahihiyang tumango si Jelay. Matagal nang nakita ni Terence ang kanyang disguise, kaya hindi na kailangang protektahan ni Jelay ang kanyang sarili sa pagod na pagod sa harap ni Terence. Para siyang bata na gumagala sa labas at nakahanap ng daungan na masisilungan sa hangin. Ito ay isang napaka-komportableng pakiramdam. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Terence sa inuupahan ni Jelay. Ito ay isang apartment area, at alam ni Terence ang address, ngunit hindi pa siya nakapunta rito. Ipinarode niya ang sasakyan sa parking lot sa ibaba at sumakay ng elevator paakyat, pinindot ang doorbell. Pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ni Jelay ay nagmula sa loob. Sino ito? Ako ito, Terence, sabi ni Terence.
Bumukas ang pinto, at nagulat si Jelay kay Terence. Nandito ka na. Pinalaki ni Terence si Jelay, may ngiti sa kanyang mga labi. Ang babaeng ito ay nakasuot ng kanyang pijama sa bahay, ngunit siya ay may light makeup, halata na siya ay naglalagay ng ilang pampaganda para sa kanya. Si Terence ay nagulat at walang magawa sa parehong oras. Jelay, nagkatotoo ba ito? Ito ba ay ang presyon mula sa araw ng bahay, o ito ba ay kanyang sariling mga intensyon? Hindi gusto ni Terence ang mga taong may lihim na motibo, at hindi siya komportable kung lalapitin siya ni Jelay dahil sa intensyon ng matandang Sullivan. Dapat mong bihisan ang iyong sarili ng mas inosente. Medyo kasiya siya sa mata. Mas maganda ito kaysa sa mature na hitsura mo noon. Sabi ni Terence. Nabente na ang kumpanya, kaya wala silang gagawin. Siyempre, hindi sila magbibihis. Medyo natuwa si Jelay sa sinabi ni Terence. Maganda ba talaga ako ngayon? Talaga, tumango si Terence, pero hindi ko na kailangang magbihis sa susunod na darating ako. Hindi na kailangan. Maganda ka na. Magiging pareho pa rin ito kahit walang makeup. Sabi ni Jelay, medyo nahihiya na nakita siya ni Terence. Lumabas ako para bumili ng pagkain. Kaya nag-makeup ako. Sa tingin mo ba dahil sa'yo? Napaka-smug mo. Oh, kung gayon paano ang tungkol sa pagkain? Medyo nagugutom ako. Sabi ni. Pagkain. Natapos ko na ang lahat. Jelay M. Tapos ka na. Tanong ni Terence na may kalahating ngiti sa mukha. Tapos ko na talaga. Tinapon ko pa yung packaging. Sabi ni Jelay. Oh, saan mo itinapon ang packaging? Tingnan ko kung ano ang kinakain mo. Bibili din ako. Hindi ko alam kung ano ang kakainin ko. Seryosong sabi ni Terence. Terence, sinasadya mo ba iyon? Bakit ka nakakainis? Masasabi ni Jelay na sinasadya siya ni Terence, at nagpa siya na ihinto ang pagkilos. Ikaw na ang magbihis, okay. Kontento ka na ba? Og. Hindi inakala ni Terence na si Jelay ay magdadabog ng 2 beses sa isang araw. Kinakamot niya ang baba niya at ngumiti ng mapait, nagbibiro lang ako, Jelay. Ako rin, sabi ni Jelay. Hehe. Sige. Magnegosyo na tayo. Siya nga pala, maaari mo bang ilipat sa akin ang ilan sa iyong totoong chi? Tanong ni Terence. Ang totoo kong chi. Ilipat sa iyo. Ang mukha ni Jelay ay naging kakaiba pagkatapos ng isang pause. Seryoso ka? Anong mali? Pakiramdam ni Terence ay may nakalimutan siya nang makita niya ang ekspresyon ni Jelay. Para sa araw ng bahay, kapag naabot na natin ang unang yugto, ang ating chi ay magagamit lamang ng isang tao, at kung hindi natin maabot ang ikalawang yugto, kailangan nating ibigay ang chi sa taong iyon sa buong buhay natin. Hindi mo alam. Narinig na ni Terence ang sitwasyong ito noon, ngunit hindi niya napansin ang kondisyong ito noon, iniisip na ayos lang kung bigyan siya ni Jelay ng chi. Ngunit ngayon tila ang kaligayahan ni Jelay ay nakasalalay sa kanya kung gusto niya ito chi hindi niya magagawa ang isang bagay na walang ingat bago siya nagpasya na tanggapin siya. Medyo awkward si Terence, nakalimutan ko na yon. Pero don't get me wrong, I just want to study your true energy. Wala akong ibang intensyon. Ganun ba? Nakahinga ng maluwag si Jelay, ngunit sa parehong oras ay nabigo. Iniisip pa niya na kung ipilit ni Terence, bibigay na lang siya at ililipat ang chi niya sa kanya. Sa ganoong paraan, maaari siyang umasa sa kanya ng hayagan, dahil ipinagkatiwala niya ang buong kaligayahan ng kanyang buhay kay Terence, kailangan niyang pagsilbihan lamang siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya, kung ang iyong tunay na enerhiya ay automatikong magiging katulad ng sa akin pagkatapos mong ilipat ito sa akin, kung gayon ang tunay na enerhiya na iyong linangin sa hinaharap ay automatikong magiging ganitong uri ng tunay na enerhiya. Biglang naisip ni Terence ang isang mahalagang tanong. Walang pagkakamali. Tumango si Jelay. Napaka-weird ng arts ng practitioner ng House Sun, ito ay isang support type na practitioner's arts. Kapag naging iyo ang chi ko, kahit gaano pa ako magsanay, magiging parehong uri ito ng chi. Nakikita ko.
Ang mga mata ni Terence ay kumislap sa pag-unawa at kagalakan kung ang sinabi ni Jelay ay totoo, kung gayon hindi na niya kailangang pag-aralan ang kanyang dalisay na enerhiya. Hindi nakakagulat na naramdaman niya na ang enerhiya sa isip ni Lola Sullivan ay walang anumang masamang intensyon, at naramdaman ang isang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Hindi galing kay Jelay, kundi kay Tito Fredo. Dahil asawa ni Tito Fredo si Lola Sullivan, ang Chishi na nilinang ay natural na kapareho ng kay Tito Fredo. Pinagalitan ni Terence ang kanyang sarili sa pagiging tulala, alam na niya ang lahat ng sinubukan niya ang purong enerhiya ni Tito Fredo, hindi ba? Oo, anong mali? Hindi maintindihan ni Jelay kung bakit napakasaya ni Terence. Haha, salamat, Jelay, nalutas mo ang isang malaking problema para sa akin. Kaya kakaiba ang mga sining ng practitioner ng House Sullivan, hindi nakakagulat na hindi ko makita ang iyong lakas. Ngumiti si Terence. Mula nang makilala siya ni Terence, hindi niya masabi kung ano ang antas ng kanyang lakas. Masasabi lang niya na ang kanyang practitioner's arts ay kabilang sa klase ng practitioner, ngunit hindi siya ganap na practitioner, wala siyang strength level, at isa lang siyang support type. Wala lang. Umiling si Jelay. Hindi niya maintindihan kung ano ang naitulong niya kay Terence. Tama, Jelay, maaari mo ba akong bigyan ng kopya ng sining ng iyong practitioner? Biglang naisip ni Terence na kung hahayaan niya si Lola Sullivan na magpatuloy sa pagsasanay, matutulungan kaya niya si Tito Fredo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.